Inagaw nila ang lahat sa akin habang duguan pa ako mula sa panganganak. Habang nagpapakasarap si Franco sa bago niyang mayaman na kerida, itinapon niya sa mukha ko ang mga papeles ng annulment. Basura ka na, Maya. Pero nagkakamali sila. Mula sa putik ng kanilang pagtataksil, babangon ako at babawiin ang tanging akin. Handa na ba silang harapin ang puot ng isang inang walang isusuko? Lalaban ako hanggang sa huling hininga. Hindi na kita mahal, Maya. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito at umalis ka na sa pamamahay ko bago pa dumating ang babaeng tunay na nagpapatibok ng puso ko. Ang mga salitang yun ni Franco ay tila mga talim na bumaon sa dibdib ni Maya. Mas masakit pa kaysa sa hapdi ng mga sariwang tahi sa kanyang puson. Nakaupo si Maya sa gilid ng kanilang kama. Dahan-dahang minamasahe ang kanyang namamagang dibdib dahil sa tindi ng sakit ng baradong gatas, habang maingat na hinihele ang 3 araw na gulang na si Baby Tala. Sa mesa sa tabi niya ay naroon ang isang baso ng gatas na tinitigan niya kanina. Umaasang yon ang magbibigay sa kanya ng lakas para alagaan ang kanilang anak. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang malamig na mukha ng asawa at ang puting envelope na inihagis nito sa kanyang kandungan. Tumingala si Maya. Ang kanyang paningin ay bahagyang nanlalabo dahil sa puyat at panghihina ng katawan. Franco, anong biro ito? Kakalabas ko lang ng ospital. 3 araw pa lang ang anak natin, Franco. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ang kanyang tinig ay nanginginig. Halos pabulong na dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan. Humakbang palapit si Franco, ngunit walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, kundi purong pagkasuklam. Huwag mo akong madala sa yak mo, Maya. Sawang-sawa na ako sa mukha mong laging pagod, sa amoy ng gatas at suka na dala mo sa kwartong ito. Si Clara, siya ang kailangan ko. Siya ang mayaman, siya ang maganda, at siya ang magbibigay sa akin ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay. Kasabay ng kanyang pagsasalita ay ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ni Doña Carmen, ang biyena ni Maya, ay hindi man lang tumingin sa umiiyak na sanggol. Sa halip, agad nitong nilapitan si Maya at walang pasabing hinablot ang gintong kwintas sa leeg nito, ang nag-iisang alaala mula sa yumaong ama ni Maya. Ibalik mo ito sa amin. Ang mga alahas na suot mo ay pag-aari ng pamilyang ito. Hindi namin hahayaang dalhin mo ang kahit anong mamahalin sa labas ng bahay na ito, lalo na't isa ka na namang pulubi ngayon. Naramdaman ni Maya ang unti-unting pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang init ng kanyang luha ay humahapdi sa kanyang namamagang mga pisngi. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na kandila na unti-unting natutunaw. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan ay ang maliit na bigat ng sanggol sa kanyang mga bisig. Pinilit ni Maya na hagilapin ang kanyang dignidad sa gitna ng pagkawasak. Habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagyakap kay Baby Tala, tumingin siya ng diretso kay Franco. Itinaya ko ang buhay ko para sa anak natin, Franco. Isinuko ko ang lahat para maging asawa mo. Ganyan ba talaga kaliit ang halaga ko sa'yo? Na parang isang gamit na luma na kailangang itapon kapag may bago na? Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Franco habang binubuksan ang pinto ng kanilang kwarto. Hudyat ng kanyang pagpapaalis. Ang halaga mo, Maya, ay kasing dumi ng basahang ginagamit sa kusina. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Dahan-dahang tumayo si Maya, bawat galaw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid na minsan niyang tinuring na paraiso, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang tunog nito sa bubungan ay tila isang malungkot na paalam. Hindi na siya lumingon pa sa marangyang mansyon na naging kulungan ng kanyang mga pangarap.
Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, yakap-yakap ang kanyang anak sa ilalim ng manipis na duster. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang mga luha. Bakit ang pag-ibig na ipinangako sa akin sa harap ng altar ay nauwi sa isang tila walang katapusang gabi ng pag-iisa at pait? Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng pagtataksil na ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim? Anak, huwag kang pipikit. Nandito na ang nanay. Hindi kita pababayaan. Ang tinig ni Nanay Rosa ay tila isang malabong alingawngaw sa pandinig ni Maya habang nakalubog siya sa kailalimang gawa ng lagnat at pait. Ang maliit na silid sa kanilang barong-barong sa gilid ng riles ay amoy luma at tila laging may bakas ng usok mula sa pagsisiga. Ngunit para kay Maya, iyon ang tanging ligtas na dako sa mundong ito. Nakahiga siya sa isang manipis na banig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng ginaw kahit pa binalot na siya ng kanyang ina ng makapal na kumot. Tinamaan si Maya ng matinding binat. Ang lamig ng ulan at ang emosyonal na pagkadurog na dinanas niya sa kamay ni Franco ay tuluyang nagpabagsak sa kanyang mahinang pangangatawan. Bawat paghinga niya ay tila may kasamang bigat at ang kanyang dibdib ay sumasakit hindi lamang dahil sa baradong gatas, kundi dahil sa hapdi ng pagtataksil. Sa tabi niya, si Baby Tala ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay nakikipaglaban sa kamatayan sa gitna ng kahirapan. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Maya si Nanay Rosa na nakaupo sa isang sulok, hawak ang isang maliit na selyadong plastik kung saan nakatago ang isang lumang gintong singsing. Iyon ang nag-iisang alaala mula sa yumaong ama ni Maya, ang tanging yaman na ipinangako ng kanyang ina na hinding-hindi ibebenta kahit anong mangyari. Nakita ni Maya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ina habang pinagmamasdan ang singsing bago ito mabilis na isinilid sa bulsa at kinuha ang kanyang lumang pandong. Nay, wag po. Hikbi ni Maya, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nilipad ng hangin. Wala siyang lakas para pigilan ang kanyang ina na isakripisyo ang huling piraso ng kanilang dangal para lamang may maibili ng gamot at gatas. Ang hiya at panunumbat sa sarili ay tila mas lalong nagpataas sa kanyang lagnat. Nadama ni Maya na isa siyang malaking pagkakamali. Isang anak na nagdala ng kahihiyan at ngayon ay naging pabigat pa sa kanyang tumatandang ina. Lumapit si Nanay Rosa sa kanya bago ito umalis. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang hinaplos ng matanda ang buhok ni Maya, isang kilos na puno ng pagmamahal na hindi kayang bayaran ng anumang yaman ni na Franco. Ang bawat hagod ng magaspang at kalyadong kamay ni Nanay Rosa sa anit ni Maya ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa, isang tahimik na panalangin na nagbubulong na ang lahat ay magiging maayos din. Ito ang sandali na tila huminto ang mundo para kay Maya, ang pagdama sa kalinga ng isang inang handang sunugin ang sarili para lamang bigyan ng init ang kanyang anak. Nang makaalis ang kanyang ina, naiwang mag-isa si Maya sa katahimikan ng gabi. Tanging ang tunog lamang ng pag-inog ng lumang bentilador ang naririnig. Biglang umilaw ang screen ng lumang cellphone ni Nanay Rosa na naiwan sa ibabaw ng maliit na mesa. Kahit nanghihina, pilit itong inabot ni Maya. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Ang mga salita ay tila isang banta na nakatago sa dilim. Siguraduhin mong hindi makakarating ang bata kay Franco Rosa. May mga mata ang bawat dingding. Namilog ang mga mata ni Maya. Sino ang nagpadala nito? At bakit parang may mas malalim pang lihim na itinatago ang kanyang pamilya mula sa mga Carmen? Bago pa niya tuluyang mapag-isipan ng mensahe, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pintong gawa sa plywood. Ang kalabog ay tila nagpapahiwatig ng awtoridad at panganib. Kasunod nito ay ang boses ng isang lalaki na pamilyar sa kanyang pandinig.
Ngunit puno ng malamig na katungkulan. Barangay ito. May reklamo kaming natanggap tungkol sa kalagayan ng sanggol sa bahay na ito. Kailangan naming pumasok, Maya. Napatayo ang mga balahibo ni Maya sa takot. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Ito ang unang hakbang ng mga Carmen para tuluyan siyang durugin. Paano niya mapoprotektahan si Baby Tala kung ang sarili niyang katawan ay ayaw sumunod sa kanyang kagustuhan? Anong gagawin niya kapag binuksan ang pintong yon at wala ang kanyang ina para maging kalasag? Hindi mo kayang alagaan ang bata sa ganitong kalagayan, Maya. Tignan mo ang paligid mo, hindi ito lugar para sa isang sanggol. Mas mabuting ibigay mo na siya sa mga taong may kakayahan at pera para buhayin siya ng tama. Ang bawat salita ng social worker na kasama ng mga tanod ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ni Maya. Nakahiga siya sa banig, pilit na niyayakap si Baby Tala, habang ang kanyang buong katawan ay tila nagnininga sa lagnat. Ang amoy ng nilagang dahon ng lagundi na ginamit ni Nanay Rosa para punasan siya ay humahalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok sa loob ng kanilang maliit na bahay. Sa gitna ng tensyon, ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok si Nanay Rosa. Pawisan at hingal na hingal mula sa paglalakad. Nang makita niya ang mga taong nakapalibot sa kanyang anak, ang kanyang mga mata na dati puno ng pagod ay biglang nag-alab sa galit. Lumabas kayo. Walang kukuha sa apo ko. Alam ko kung sino ang nagbayad sa inyo para pumunta dito. Sabihin niyo kay Doña Carmen, kahit dumanak ang dugo, hindi niya makukuha ang batang ito. Ang bangis ng kanyang ina ang naging pananggalang ni Maya sa gabing iyon. Matapos ang mahabang pakikipagtalo, napilitang umalis ang mga tauhan ng barangay. Ngunit ang banta ay nanatiling nakasabit sa hangin gaya ng maitim na ulap. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Nanay Rosa kay Maya at inilapag sa tabi nito ang isang maliit na supot ng gamot at isang lata ng gatas na nabili niya mula sa pinagbilhan ng kanyang huling alaala. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang tunog ng papalapit na tren ay nagpapatinigigis sa kanilang dingding, nayari sa pinagsama-samang tabla, hindi makatulog si Maya. Ang sakit ng kanyang katawan ay nalampasan na ng isang uri ng galit na hindi na kayang ikulong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, inabot niya ang kanyang lumang laptop sa ilalim ng higaan, ang tanging kagamitang natira sa kanya mula sa kanyang mga pangarap noong dalaga pa siya. Binuksan niya ang screen. Ang liwanag nito ay tila isang munting bituin sa madilim nilang kwarto. Nagsimula siyang mag-type. Ang bawat pagpindot niya sa mga letra ay tila isang paghukay sa kanyang sariling sugat. Isinulat niya ang lahat. Isinulat niya ang tungkol sa lamig ng silid sa ospital, ang puting envelope ng annulment na parang sampal sa kanyang mukha, at ang kawalang hiyaan ng asawang ipinagpalit siya sa gitna ng kanyang panganganak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa keyboard, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat pangungusap ay tila isang hibla ng kanyang buhay na muling binubuo. Pinamagatan niya ang kanyang post na "Ang unang yakap at ang huling paalam." Tala ng isang inang itinakwil. Sa ilalim ng pangalang ina ni Tala, pinindot niya ang salitang "publish." Kasabay nito ang isang malalim na buntong hininga, tila ba doon sa bawat titik na kanyang isinulat, nailipat niya ang bahagi ng bigat na dumudurog sa kanyang puso. Pagsapit ng umaga, nagulat si Maya nang makitang hindi na magkamayaw ang notifications sa kanyang account. Ang kanyang kwento ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Libo-libong kababaihan, mga ina, at kahit mga estranghero ang nagpahayag ng galit laban sa kawalang katarungang sinapit niya. Ngunit sa gitna ng dagat ng mga komento, isang mensahe ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang profile na walang larawan ang nag-iwan ng komento. "Nakikita kita, Maya.
At hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sino ang taong ito? Bago pa niya ma-refresh ang page, isang opisyal na email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang sender name ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Franco Salvador. Urgent. Nanginig ang kamay ni Maya. Akala niya ay tuluyan na siyang kinalimutan ng lalaking iyon. Bakit ito nagpapadala ng email ngayon? Gusto ba nitong bawiin ang lahat? O may bago na namang patibong na inihanda ang mga Carmen para tuluyan siyang ilubog sa putik? Ang takot at kaba ay muling bumangon. Tila isang anino na ayaw siyang tantanan. Burahin mo ang post na yan, Maya. Pinagmumukha mo lang nakaawa-awa ang sarili mo at idinadamay mo pa ang pangalan ko. Huwag mong hintayin na ako mismo ang magpatahimik sa'yo. Ang mga salitang yon sa email ay tila isang malakas na sampal na muling nagpamanhid sa pisngi ni Maya. Habang binabasa niya ang bawat letra sa basag na screen ng kanyang cellphone, nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Sa labas ng kanilang bahay, naririnig niya ang marahas na tunog ng pagkuskos ni Nanay Rosa sa mga labada. Isang paulit-ulit na iritasyon ng tela sa kahoy na nagpapaalala sa kanya kung gaano sila kabaon sa hirap. Nanginginig ang mga daliri ni Maya habang pilit niyang ikinukubli ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Ang lagnat niya ay tila muling sumisidhi, ngunit mas masakit ang katotohanan kahit sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang tanging iniisip ni Franco ay ang kanyang reputasyon. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng takot, napansin niya ang isang detalye sa ibaba ng email. Ang mensahe ay hindi direkta mula sa personal na account ni Franco, kundi mula sa isang legal at publishing department ng kumpanyang pag-aari ng pamilya Salvador. Makalipas ang ilang oras, isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito si Franco, isang baritono, at kalmadong boses ang bumati sa kanya. Magandang hapon, Maya. Ako si Gabriel, ang chief editor ng kumpanyang nagpadala ng email sa'yo. Gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa tono ng mensaheng natanggap mo. Hindi iyon ang layunin ko. Gusto kitang makita para pag-usapan ang iyong isinulat. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapehan sa labas ng kanilang barangay. Si Gabriel ay isang lalaking may seryosong mukha, ngunit may mga matang tila nakakaunawa sa lahat ng hindi nasasabi. Nakasuot siya ng simpleng polo at sa bawat kilos niya ay bakas ang isang uri ng respeto na matagal nang hindi nararamdaman ni Maya mula sa ibang tao. Hindi ka biktima dito, Maya. Simula ni Gabriel habang inilalapag ang isang folder sa harap niya. Sa mga mata ko, ikaw ay isang mandirigma na may kwentong magliligtas sa libo-libong mga ina na nakakaranas ng ganitong uri ng pang-aapi. Ang isinulat mo ay hindi lang basta hinaing. Ito ay isang sining. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Maya ang paglusaw ng yelo sa kanyang puso. Nang mapansin ni Gabriel na bahagyang nanginginig ang kamay ni Maya, habang inaabot ang kanyang tasa, hindi ito nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang iniurong ang asukal at gatas palapit sa kanya. Isang tahimik na pagbibigay ng espasyo at oras para kumalma ang kanyang kalooban. Walang awa, walang panghuhusga, tanging purong pagkilala sa kanyang halaga bilang tao. Inalok siya ni Gabriel ng isang book deal at isang sapat na advance payment. Gamitin mo ito para sa iyong ina at sa iyong anak. Gusto kong ilathala ang buong kwento mo, Maya. Hayaan nating ang mga titik mo ang lumaban para sa'yo. Umiyak si Maya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, ay may isang taong nakakita sa kanya sa likod ng kanyang pagiging basura sa paningin ng mga Salvador. Akala niya ay tapos na ang mundo niya, ngunit tila may isang bintanang nagbubukas sa gitna ng dilim. Ngunit ang gaan ng loob na naramdaman niya ay agad na pinalitan ng isang matinding takot. Pag-uwi niya ng bahay, nakita niya si Nanay Rosa na nakaupo sa sahig, nakatulala sa isang puting papel na may selyo ng ospital. Ang mga kamay ng matanda
ay mahigpit na nakakuyom sa papel hanggang sa magusot ito. Nay, anong nangyari? Tanong ni Maya. Habang mabilis na lumalapit sa ina, tumingala si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kawalang pag-asa. Ang gastusin mo sa ospital noong nanganak ka, Maya. Ang akala natin ay binayaran na ni Franco ang lahat. Ngunit inilipat nila ang utang sa pangalan mo. Libo-libo, anak. At kung hindi tayo makabayad sa loob ng 1 linggo, may demanda silang isasampa laban sa atin. Naramdaman ni Maya ang panlalamig ng kanyang mga paa. Ang perang inalok ni Gabriel ay sapat na sana para sa kanilang bagong simula. Ngunit tila ang mga Carmen ay may mas malalim at mas madilim na plano. Ginamit nila ang utang na loob bilang isang patibong para muling igapos si Maya sa kanilang mga kamay. Paano niya pipiliin ang kanyang kalayaan kung ang kaligtasan ng kanyang ina at ang kinabukasan ni Baby Tala ay nakataya sa bawat sentimong hindi nila pag-aari? Hanggang saan aabot ang tindi ng panggigipit ni Franco bago tuluyang mapatid ang huling hibla ng kanyang pag-asa? Walang silbi ang ganda mo kung hindi mo kayang bigyan ng tagapagmana ang pamilyang ito. Clara, isang malaking kahihiyan ito sa ating lahat. Ang tinig ni Doña Carmen ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng mamahaling klinika kung saan sila kasalukuyang naroon. Nakaupo si Clara sa dulo ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kutsyon habang ang kanyang mukha ay namumutla sa tindi ng sama ng loob. Katatapos lang ibigay ng doktor ang resulta ng kanyang mga pagsusuri, isang katotohanang tila sumunog sa lahat ng kanyang ambisyon. Siya ay baog at kailanman ay hindi na magkakaanak dahil sa isang malalang komplikasyon sa kanyang sinapupunan. Lumingon si Clara kay Franco na nakatayo sa tabi ng bintana. Ngunit ang lalaki ay hindi man lang tumingin sa kanya. Franco, gawin mo ang lahat. Hindi tayo pwedeng mawalan ng yaman dahil lang sa balitang ito. Hikbi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Carmen habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Huwag kang mag-alala, Clara. Mayroon tayong kukunin na sa atin naman talaga dapat. Bakit natin hahayaang mabulok ang dugo ng mga Salvador sa isang barong-barong kung pwede nating bawiin ang bata mula sa basurang yon? Ako ang mag-aayos ng lahat. Sisiguraduhin kong sa atin mapupunta si Tala. At ikaw ang tatayong ina niya sa harap ng lahat. Habang binubuo ng mga Carmen ang kanilang madilim na plano, sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Maya sa isang lumang bangko sa tapat ng ospital kasama si Gabriel. Hawak ni Gabriel ang mga dokumento ng utang na sadyang ipinasa ni na Franco kay Maya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Gabriel na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang anghel na bumaba para magligtas. Huwag kang matakot sa mga papel na ito, Maya. Dahan-dahang sabi ni Gabriel. Bilang isang abogado, nakita ko na ang ganitong uri ng pananakot. Hindi nila pwedeng basta-basta ilipat ang utang sa'yo nang wala kang nilalagdaang anuman. Gagamitin natin ang batas laban sa kanila. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na daloy ng pag-asa sa kanyang dibdib. Habang nagsasalita si Gabriel, napansin ni Maya ang paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Hindi ito tingin ng awa, kundi tingin ng isang taong tunay na humahanga sa kanyang tibay. Nang dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Gabriel para ayusin ang isang hibla ng buhok na humaharang sa paningin ni Maya, tila huminto ang tibok ng mundo. Isang kuryente ng seguridad at kaba ang gumapang sa balat ni Maya. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Biglang nagising si Baby Tala sa kanyang bisig at nagsimulang umiyak ng mahina. Akmang kukunin ni Maya ang bote ng gatas nang pigilan siya ni Gabriel. Hayaan mo ako, Maya. Magpahinga ka muna. Maingat na kinuha ni Gabriel ang sanggol. Ang malalaki at matitigas niyang kamay ay naging kasing lambot ng bulak habang hinihele ang bata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya na tumigil sa pag-iyak si Tala at sa halip ay hinawakan ng daliri ni Gabriel. Ang tagpong yon ay tila isang munting himala na nagpakunot sa puso ni Maya sa tindi ng ligaya. Ngunit ang katahimikang yon
ay mabilis na nabasag. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay ni Nanay Rosa, napansin ni Maya ang isang itim na van na dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Ang dilim ng mga bintana nito ay tila mga matang nagmamasid sa bawat kilos nila. Pagdating nila, sa harap ng kanilang maliit na bakod, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng alikabok sa eskinita. Isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang yumanig sa paligid. Ang pinto ng van ay bumukas at bumaba si Franco, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis at isang babaeng may hawak na folder ng Social Welfare Department. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Maya. Ang boses ni Franco ay walang bakas ng emosyon, parang isang robot na nagbabasa ng script. Mayroon akong court order para sa temporary custody. Hindi ligtas ang bata sa piling ng isang inang walang trabaho at baon sa utang. Napayakap ng mahigpit si Maya kay Baby Tala habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Gabriel na agad na humarang sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Anong laban ng isang inang sugatan? Laban sa kapangyarihan ng pera at huwad na batas. Paano mapapanatili ni Maya ang kanyang katinuan kung ang tanging dahilan ng kanyang paghinga ay pilit na kinukuha sa kanyang mga bisig sa harap mismo ng kanyang tahanan? Bitawan mo ang anak ko, Franco. Wala kang karapatang tapakan ang pamamahay na ito. Ang sigaw ni Maya ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga bisig ay tila naging mga bakal na rehas na nakapulupot sa maliit na katawan ni Baby Tala. Nakatayo siya sa loob ng kanilang maliit na sala, kung saan ang amoy ng luma at basang kahoy ay pilit na dinadaig ng matapang at nakahihilong bango ng pabango ni Franco. Ang bawat salita ni Franco ay tila mga talsik ng asido sa kanyang mukha. Tingnan mo nga ang tinitirhan niyo, Maya. Kahit ang mga baboy ay mas maayos pa ang kulungan kaysa sa lunggang ito. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong lumaki ang anak ko sa gitna ng ganitong karumihan? Ang boses ni Franco ay puno ng pandidiri habang iginagala ang paningin sa mga dingding na tila anumang oras ay babagsak na. Hinarang ni Nanay Rosa ang pinto. Ang kanyang matanda at payat na pangangatawan ay pilit na nagpapakita ng tapang. Franco, mahiya ka naman. Anak mo ang hawak niya. Hindi isang gamit na pwede mong basta-basta hatakin. Ngunit sa isang marahas na galaw, itinulak ni Franco ang matanda sa balikat. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Nanay Rosa sa sahig na gawa sa kawayan ay tila isang malakas na dagundong sa pandinig ni Maya. Doon ay tila may naputol na kung ano sa loob ni Maya. Ang takot na kanina ay nagpapanginig sa kanyang mga tuhod ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na puot. Ibinaba niya ng bahagya si Tala sa duyan at mabilis na dumampot ng isang mahabang patpat na panggatong sa gilid ng kalan. Huminto siya sa harap ni Franco, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyong pumatay kung kinakailangan. Subukan mong lumapit pa ng isang hakbang, Franco. Subukan mo at tinitiyak kong hindi ka makakalabas ng buhay sa barangay na ito. Ang boses ni Maya ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing talas ng isang patalim. Biglang humarang si Gabriel sa pagitan ni Maya at ng mga pulis. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad habang inilalabas ang kanyang ID at ilang mga dokumento. Sandali lang. Ako si Attorney Gabriel Valeriano. Batay sa Article 100 at 76 ng Family Code, ang isang batang isinilang sa labas ng kasal ay nasa ilalim ng ganap na kustodya ng kanyang ina. Wala kayong dalang warrant at ang dokumentong hawak niyo ay hindi sapat para puwersahang kunin ang bata. Napansin ni Maya ang biglang pagputla ng social worker nang marinig ang pangalan ni Gabriel. Ang babae ay tila gustong magtago sa likod ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa abogado. Bakit tila takot na takot siya kay Gabriel? Napilitang umatras si Franco. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis sa tindi ng hiya at galit. Hindi pa tayo tapos, Maya. At ikaw, Gabriel,
Huwag kang masyadong pakialamero. Sa korte tayo magkikita. Sisiguraduhin kong igagapang mo ang pagmamakaawa sa akin bago ko makuha ang batang iyan. Kasunod ng malakas na pagpreno ng van ay ang muling pagbabalik ng katahimikan sa eskinita. Ngunit ang katahimikang iyon ay puno ng pait. Habang nanginginig si Maya sa tindi ng emosyong pinakawalan niya, naramdaman niya ang isang malapad at mainit na palad na dahan-dahang lumapat sa kanyang likuran. Ang hawak ni Gabriel ay hindi mapangangkin. Ito ay isang tahimik na suporta, isang paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng digmaang ito. Nandito lang ako, Maya. Hindi nila kayo makukuha. Bulong ni Gabriel. Ang bawat salita niya ay tila isang gamot na nagpapakalma sa nagniningas na puso ni Maya. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay agad na napawi nang marinig ni Maya ang isang mahinang tunog ng pag-ubo mula sa sahig. Nilapitan niya si Nanay Rosa na kasalukuyang pilit na bumabangon. Nang ilayo ng matanda ang kanyang panyo mula sa kanyang bibig, nanigas ang buong katawan ni Maya. Ang puting tela ay nabahiran ng maliliit at mapupulang patak ng sariwang dugo. Hanggang kailan kayang pasanin ni Maya ang bigat ng mundo kung ang tanging sandigan niya ay unti-unti na ring iginigupo ng sakit at hirap? Ano ang gagawin niya kung sa gitna ng kanyang pakikipaglaban para sa kanyang anak ay mawala naman ang kanyang ina? Ibibigay ko ang pambayad sa operasyon ng nanay mo, Maya. Isang pirma mo lang sa dokumentong ito na isinusuko mo ang kustodya ni Tala at magiging maayos ang lahat. Isang simpleng palitan para sa buhay ng iyong ina. Ang tinig ni Doña Carmen ay kasing talas ng isang scalpel habang bumubulong ito sa madilim na pasilyo ng ospital. Nakatayo si Maya sa tapat ng salamin ng intensive care unit. Pinagmamasdan ang kanyang ina na nakakabit sa napakaraming tubo at makina. Sa kanyang kaliwang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na bote ng maligamgam na tubig para sa kanyang namamagang dibdib. Isang paalala na siya ay isang inang nagpapasuso pa habang ang kanyang sariling ina ay dahan-dahang kinukuha ng kamatayan. Naramdaman ni Maya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng disinfectant at gamot sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang bangin. Paano ko pipiliin ang buhay ng babaeng nagbigay sa akin ng hininga kung ang kapalit nito ay ang buhay na kinuha ko mula sa sarili kong sinapupunan? Huwag mong patagalin ang pagpapasya, Maya. Pagpapatuloy ni Doña Carmen, ang tunog ng kanyang mamahaling alahas ay naririnig sa bawat galaw ng kanyang kamay. Bawat minutong lumilipas ay bawas sa pagkakataon ng nanay mo. Hindi ba't utang na loob mo sa kanya ang lahat? Ngayon ang oras para magbayad. Napahilig si Maya sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maputlang mukha ni Nanay Rosa. Ang dambuhalang halaga ng operasyon ay tila isang bundok na dumudurog sa kanya. Wala siyang pera, wala siyang ari-arian, at ang tanging meron siya ay ang pag-ibig para sa kanyang anak. Ngunit sapat ba ang pag-ibig para iligtas ang buhay ng kanyang ina? Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Dumating si Gabriel. Ang kanyang polo ay gusot na at ang kanyang mga mata ay bakas ang pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho sa kanilang kaso. Nang makita niya ang hitsura ni Maya at ang presensya ni Doña Carmen, agad niyang naramdaman ang tensyon sa hangin. Hindi mo kailangang ipagbili ang iyong kaluluwa sa mga demonyo, Maya. Ang boses ni Gabriel ay mahina, ngunit puno ng di matatawarang determinasyon. Nilapitan niya si Maya at dahan-dahang kinuha ang dokumento mula sa kamay nito, bago ito ibinalik kay Doña Carmen nang hindi man lang tinitingnan ang matanda. Umalis na kayo dito bago ko patawagin ang security, utos ni Gabriel. Nang makaalis si Doña Carmen nang may kasamang matinding iritasyon, humarap si Gabriel kay Maya.
Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng babae. Sa isang bihirang pagkakataon ng pagpapakita ng emosyon, kinuha ni Gabriel ang kanyang sariling panyo at maingat na pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa mga pisngi ni Maya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nangangako ng kaligtasan. Lumayo sandali si Gabriel para sumagot ng isang tawag. Mula sa malayo, nakita ni Maya na tila may pinag-uusapan itong mahalaga. Maya-maya pa ay bumalik siya na may bitbit na resibo mula sa cashier ng ospital. Bayad na ang down payment para sa operasyon, Maya. Nakatakda na ang procedure mamayang madaling araw. Simpleng sabi ni Gabriel. Paano? Saan ka kumuha ng ganoon kalaking pera? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Iniwas ni Gabriel ang kanyang tingin. Ibinenta ko ang sasakyan ko. Hindi naman yun mahalaga kumpara sa buhay ni Nanay Rosa. Ang sakripisyong yun ni Gabriel ay tila isang malakas na haplos sa puso ni Maya. Hindi niya akalain na may isang tao, maliban sa kanyang ina, na handang magbigay ng lahat para sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ang ugnayan sa pagitan nila ay tila lumalim, higit pa sa pagiging abogado at kliyente. Naging matagumpay ang operasyon ni Nanay Rosa. Habang nagpapahinga ang matanda, tila nabunutan ng malaking tinik si Maya. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Kinabukasan, habang bumibili si Maya ng kape sa labas ng ospital, nakita niya ang isang tumpok ng mga tao na nagbubulungan habang hawak ang isang sikat na tabloid. Sa front page ng dyaryo, bumungad ang kanyang sariling larawan, isang kuha noong nanganak siya, kung saan mukha siyang pagod at tila nawawala sa katinoan. Ang headline ay nakasulat sa malalaking pulang letra, Ina ni Tala, isang peke, ginagamit ang anak para perahan ang mayamang asawang si Franco Salvador. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan. Sinasabing sadyang nagpabaya si Maya sa kanyang kalusugan para makuha ang awa ng publiko at ng kumpanya ng mga Salvador. May mga testimony pa mula sa mga kapitbahay na binayaran ni Franco para sabihing irresponsable siyang ina. Naramdaman ni Maya ang muling pag-ikot ng mundo. Paano niya lalabanan ang isang kaaway na hindi lang gustong kunin ang kanyang anak, kundi gusto ring sunugin ang kanyang buong pagkatao sa harap ng buong bansa? Ano ang gagawin niya kapag ang buong mundo na ang naniniwala sa mga kasinungalingan ng mga Salvador? Tingnan niyo ang babaeng iyan. Mukhang anghel, pero sa loob ay ahas pala. Ginagamit ang sariling anak para lang makakuha ng pera sa mga Salvador. Ang mga salitang iyon mula sa isang kapitbahay ay tila mga lason na palihim na itinusok sa likod ni Maya habang naglalakad siya pauwi mula sa ospital. Hawak niya ang isang maliit na supot ng pandesal, ang tanging pagkaing nakayanan niyang bilhin matapos maubos ang lahat ng kanyang lakas at emosyon sa pagbabantay kay Nanay Rosa. Ang bawat bulungan ng mga tao sa eskinita ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog na hindi niya matakasan. Bawat sulyap ay puno ng panghuhusga at pandidiri. Tumigil si Maya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa telebisyon na nakasabit sa itaas. Doon, sa isang eksklusibong interview, nakaupo sina Franco at Clara. Nakasuot si Franco ng isang itim na suit, ang kanyang mukha ay tila pasa ng buong mundo sa tindi ng lungkot, habang si Clara ay nakahawak sa kanyang braso, nagpapanggap na nagpapahid ng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Gusto ko lang namang iligtas ang anak ko. Wika ni Franco sa harap ng kamera, ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pag-arte. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ni Maya. Siguro ay dahil sa depression, o baka naman ay sadyang pera lang ang habol niya. Masakit para sa akin na makitang nagdurusa ang dugo at laman ko sa isang lugar na hindi naman karapat-dapat para sa kanya. Naramdaman ni Maya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri hanggang sa malaglag ang supot ng pandesal sa maputik na kalsada. Ang bawat salita ni Franco ay tila isang mabigat na bato na itinatambak sa kanyang dibdib hanggang sa mawalan na siya ng puwang para huminga.
Ang mundo na tila nagsisimula nang magkaroon ng liwanag dahil kay Gabriel ay muling binalot ng makapal at itim na usok ng paninira. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa publishing house. Ang boses ng manager ay wala ng bakas ng paghanga na narinig niya noong nakaraang linggo. Maya, pasensya na, ngunit kailangan naming ipagpaliban ang paglalathala ng libro mo. Masyadong mainit ang issue at maraming mambabasa ang nagbabanta na i-boycott kami dahil sa mga lumalabas na balita tungkol sa'yo. Kailangan naming protektahan ang kumpanya. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang telepono. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang tunog ng papalapit na tren ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang sumasakit na ulo. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na muling itinapon sa putikan matapos subukang linisin. Sa gitna ng dilim at katahimikan, naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang mga balikat. Dumating si Gabriel nang hindi niya namamalayan. Walang imik ang lalaki. Sapat na ang presensya nito para maramdaman ni Maya na mayroon pa ring naniniwala sa kanya. Hayaan mo silang magsalita, Maya. Ang mga kasinungalingan ay parang alikabok lang na tinatangay ng hangin. Ngunit ang katotohanan ay parang gintong nakabaon sa lupa. Hindi ito kailanman mabubulok. Bulong ni Gabriel habang dahan-dahang inaayos ang gulugulong buhok ni Maya. Sa sandaling iyon, ang tahimik na pag-iyak ni Maya ay naging isang hagulgol na puno ng pait at pagod. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ni Gabriel. Hinahayaang ang bawat luha ay sumipsip sa polo ng lalaki. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagtanggap na kahit ang buong mundo ay nakatalikod sa kanya, may isang taong handang manatili sa kanyang tabi, handang maging kalasag sa gitna ng bagyong ito. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling binuwag ng isang marahas na katok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Gabriel, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng korte ang nakatayo doon. May hawak itong puting sobre na may opisyal na selyo. Subpoena para kay Maya Salvador. Isang formal petition for full custody ang isinampa ni Mr. Franco Salvador. Nakatakda ang pagdinig sa loob ng 3 araw. Kung hindi kayo sisipot, ituturing itong pagsuko sa inyong karapatan. Saad ng lalaki bago mabilis na lumakad palayo. Nanginginig na kinuha ni Maya ang papel. 3 araw. 3 araw na lang ang natitira bago tuluyang magpasiya ang batas. Kung mananatili ba sa kanya si Baby Tala o kukunin ito ng mga taong walang ibang ginawa kundi saktan siya. Paano siya lalaban sa isang korte na pinatatakbo ng pera at kapangyarihan ng mga Salvador? Bakit tila bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay laging may kadiliman na humihila sa kanya pabalik? Huwag kang bibitiw, Maya. Sa pagkakataong ito, hindi tayo mag-iisa sa gitna ng ulan. Ang tinig ni Gabriel ay tila isang mainit na haplos sa pagod na diwa ni Maya habang nakaupo sila sa paligid ng kanilang maliit na mesa, na ngayon ay halos hindi na makita dahil sa kapal ng mga legal na dokumento at mga draft ng affidavit. Ang tanging liwanag sa loob ng kanilang bahay ay ang malamlam na bumbilya na tila nakikiramay sa bigat ng kanilang pinagdaraanan. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig ay tila isang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot sa kabila ng bantanang bukas. Sa nakalipas na 2 araw, hindi na halos natulog si Gabriel. Nakita ni Maya ang paraan ng pagpikit-pikit ng mga mata ng lalaki habang sinusuri ang bawat salita sa kanilang depensa. Sa isang pagkakataon, nang sabay nilang abutin ang isang pluma, nagkadikit ang kanilang mga balat. Hindi agad bumitaw si Gabriel. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako ng proteksyon na nagdulot ng isang uri ng kaba at kapanatagan sa dibdib ni Maya. Isang pakiramdam na matagal na niyang inakalang patay na. Tila muling naglakbay ang diwa ni Gabriel sa madilim na pasilyo ng kanyang nakaraan habang tinititigan ang isang peklat sa kanyang pulso. Maya,
Ang peklat na ito ay hindi lang basta sugat. Simula niya, ang boses ay puno ng pait. Nakuha ko ito noong sinubukan kong iligtas ang sarili kong kapatid mula sa isang abusadong asawa. Natalo kami sa korte dahil wala kaming pera at kapangyarihan noon. Hindi ko siya nailigtas, Maya. At hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit ang trahedyang yun sa'yo at kay Tala. Ang pagtatapat na yon ay tila isang huling piraso ng puzzle na bumuo sa pagkatao ni Gabriel sa paningin ni Maya. Dahan-dahang isinandal ni Maya ang kanyang mabigat na ulo sa balikat ni Gabriel. Nadama niya ang matikas na pangangatawan ng lalaki na tila naging isang matibay na pader laban sa lahat ng pananakit ni na Franco. Ang bango ng sabon at kape na humahalo sa amoy ng lumang papel ay nagbigay kay Maya ng isang uri ng kapayapaan na tila isang panaginip. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga hininga ay tila nag-iisa, isang tahimik na pag-amin ng pagtitiwala at umuusbong na pag-ibig na walang kailangan pang sabihin. Biglang naalala ni Maya ang isang bagay. May kinuha siyang isang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa. Gabriel, mayroon akong itinago. Noong gabing pinalayas ako ni Franco, hindi niya alam na nakarecord ang lahat. Pinindot ni Maya ang play button. Ang boses ni Franco ay umalingaw-ngaw sa silid, kasing lamig ng yelo at kasing talim ng kutsilyo. Ibigay mo na ang bata sa yaya, Maya. Pabigat lang ang batang yan sa plano ko kay Clara. Wala akong pakialam kung mamatay kayo sa gutom sa labas. Nagtiim ang bagang ni Gabriel. Ang ebidensyang ito ang magiging mitya ng pagbagsak ng mga Salvador. Tumingin siya kay Maya at dahan-dahang inayos ang gusot sa kwelyo ng duster nito. Maganda ka kapag lumalaban, Maya. At bukas, titiyakin nating makikita ng buong mundo ang ganda ng iyong katotohanan. Ang titig ni Gabriel ay tila isang apoy na nagbigay ng panibagong lakas sa nanginginig na puso ni Maya. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Maya sa ibabaw ng mesa habang si Gabriel ay lumabas saglit para kumuha ng mainit na tubig. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nagising si Maya dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Ang hangin mula sa labas ay pumapasok sa loob ng bahay. Napansin niyang bukas ang bintana, ang kurtina ay marahas na humahampas sa hangin. Mabilis na tiningnan ni Maya ang ibabaw ng mesa. Nawala ang kanyang laptop, ang tanging kagamitang naglalaman ng lahat ng kanilang mga ebidensya, ang audio recording, at ang mga draft ng kanyang libro. Tumingin siya sa sahig at nakita ang mga bakas ng sapatos na putik na nagmumula sa bintana patungo sa mesa. Ang bawat bakas ay tila isang pangungutya mula sa mga Salvador. Ang takot na akala niya ay nagapi na niya ay muling bumangon, mas matindi at mas nakakamatay. Gabriel! Sigaw ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala na. Wala na ang lahat. Paano sila haharap sa korte bukas kung ang nag-iisang sandata nila ay ninakaw na sa gitna ng kadiliman? Sino ang pumasok sa kanilang tahanan sa kabila ng lahat ng pag-iingat? May espiya ba sa loob ng kanilang barangay na handang ipagpalit ang kanilang buhay para sa pera ng mga Salvador? Wala na. Gabriel, ang lahat ng pinaghirapan natin, kinuha na nila. Ang boses ni Maya ay naging kasing nipis ng sinulid habang nakatitig siya sa bakanteng espasyo sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas ang pagtibok. Bawat pintig ay nagdadala ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Nanay Rosa na nagising dahil sa kanyang sigaw. Ang tunog ng pagbagsak ng ulan sa bubungang yero ay tila naging isang malupit na halakhak mula sa mga taong gustong sumira sa kanya. Mabilis na lumapit si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa paligid. Ang malakas na hampas ng hangin sa bukas na bintana ay nagdulot ng pagkalagaslas ng mga kurtina. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na mga balikat ni Maya. Pilit itong pinapakalma. Maya, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak.
ngunit may isang kakaibang kilabot na gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang malamig na ngiti. Hayaan mo sila, Gabriel. Inaasahan ko na ang ganitong uri ng kaduwagan mula sa kanila. Nagtaka si Gabriel sa biglang pagbabago ng aura ni Maya. Anong ibig mong sabihin? Ang laptop na yon ay sira na. Ang hard drive niyon ay matagal nang hindi gumagana. Paliwanag ni Maya. Ang boses ay puno na ngayon ng di matatawarang talino. Alam kong may espiya si Doña Carmen sa barangay na ito. Alam kong susubukan nilang nakawin ang ebidensya bago ang pagdinig. Kaya naman ang totoong recording at ang manuscript ng aking libro ay matagal ko nang nai-upload sa isang secure cloud drive. Ipinadala ko na rin ang link sa iyong email at sa email ng ating hukom kanina pang gabi habang natutulog ka. Isang malalim na buntong hininga ng paghanga ang pinakawalan ni Gabriel. Matalino ka, Maya. Masyado silang naging kampante sa kanilang kapangyarihan. Lumipas ang gabi sa gitna ng paghahanda. Inilabas ni Maya ang isang puting bestida na binili niya mula sa kanyang unang maliit na kinita sa pagsusulat. Ang tela ay malambot at malinis, sumisimbolo ng kanyang bagong simula at ng kanyang katotohanan. Sa harap ng lumang salamin, tinitigan ni Maya ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng dugo ang pinalaya sa mansyon. Siya na ngayon ay isang mandirigmang handang harapin ang kanyang mga kaaway. Lumapit si Nanay Rosa at dahan-dahang isinuot sa mga tainga ni Maya ang kanyang lumang perlas na hikaw. Iyon ang nag-iisang yaman na itinago ng matanda. Hindi ibinenta kahit sa gitna ng pinakamalalang gutom. Isuot mo ito, anak. Simbolo ito ng ating dangal na kailanman ay hindi nila mabibili. Ang haplos ng matanda sa kanyang pisngi ay nagbigay kay Maya ng higit na lakas kaysa sa anumang sandata. Bago sila umalis, tumunog ang cellphone ni Maya. Isang mensahe mula sa dating kasambahay ng mga Salvador. Nandito ako sa labas ng korte bukas. Meron akong hawak na dokumentong magpapabagsak kay Doña Carmen mismo. Mag-ingat kayo. Nang tumungtong sila sa harap ng gusali ng korte kinabukasan, isang dagat ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Ang nakabibinging sigawan ng mga nagpoprotesta at ang mga kislap ng kamera ng mga media ay tila isang malakas na bagyong sumusubok sa katatagan ni Maya. Nakita niya si Franco at Clara sa di kalayuan, nakasuot ng mga mamahaling damit at may mga ngiting mapang-api. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maya, isang mahigpit na pisil na nagsasabing hindi siya bibitiw. Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa pintuan ng korte ay tila isang mabigat na dagundong sa sahig. Ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya, naghihintay kung siya ba ay luluhod o mananatiling nakatayo. Sa loob ng silid na ito, matutukoy kung kanino tunay na nababagay ang kinabukasan ni Baby Tala. Ngunit sa gitna ng ingay, isang katanungan ang bumabagabag kay Maya. Sino ang lalaking nakasuot ng itim na suit na nakatayo sa likod ni Doña Carmen, na tila may hawak na mas madilim pang sikreto na maaring bumago sa lahat? Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom ay pumailan lang sa loob ng malamig na silid ng korte. Tila isang hudyat ng kamatayan para sa katahimikan. Ang bawat kalansing ng kadena ng mga panyong bakal sa pintuan at ang marahas na pag-ikot ng mga bentilador sa kisame ay nagdagdag sa bigat ng atmosfera na tila sumasakal sa lalamunan ni Maya. Nakaupo siya sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapatong sa kanyang kandungan. Pinipiga ang dulo ng kanyang puting bestida hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang pamilya Salvador. Si Franco ay mayabang na nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Clara ay tila isang reyna na nakasuot ng makinang na asul na damit. Bawat galaw niya ay naglalabas ng tunog ng kanyang mga mamahaling pulseras na ginto. At sa gitna nila, si Doña Carmen,
Ang arkitekto ng lahat ng kanyang paghihirap ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at pagmamalaki, tila isang matandang lawin na handang sumunggab sa kanyang biktima. Magsimula na tayo. Ang boses ni Judge Hernandez ay kasing lamig ng marmol na sahig ng korte. Ang tunog ng pag-urong ng mga silya ng mga abogado ay lumikha ng isang nakakangilong ingay na tila humihiwa sa katinoan ni Maya. Tumayo ang abogado ni Franco, si Attorney Santillan, isang lalaking may matatalas na mata at boses na kasing dulas ng langis. Kagalang-galang na hukom, narito tayo ngayon para iligtas ang isang inosenteng sanggol mula sa kamay ng isang inang walang kakayahan, iresponsable, at may malalang problema sa pag-iisip. Ang kliyente ko, si Mr. Franco Salvador, ay nagnanais lamang ng pinakamabuti para sa kanyang anak. Naramdaman ni Maya ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang bawat salita ng abogado ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Ipinakita ni Attorney Santillan ang mga larawan ng kanilang barong-barong sa tabi ng rails, ang butas-butas na bubong, ang mga tumpok ng labada ni Nanay Rosa, at ang madilim na sulok kung saan natutulog si Baby Tala. Tingnan niyo ang mga larawang ito. Pagpapatuloy ng abogado, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng awa. Ito ba ang lugar kung saan dapat lumaki ang isang Salvador? Sa gitna ng dumi at hirap? At hindi lang yan, Your Honor. May mga ulat kami mula sa mga kapitbahay na si Maya ay nakakaranas ng matinding postpartum psychosis. Noong gabing manganak siya mismo ang umalis sa mansyon, bit-bit ang sanggol, sa gitna ng bagyo. Inilalagay ang buhay ng bata sa panganib dahil lamang sa kanyang pride. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Narinig ni Maya ang mga mapanghusgang salita mula sa mga taong nanonood. Gusto niyang tumayo at sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na siya ay pinalayas, na siya ay itinapon na parang basura. Ngunit ang mahigpit na hawak ni Gabriel sa kanyang braso ang nagpapanatili sa kanya sa kanyang upuan. Hayaang magsalita ang mga sinungaling, Maya. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang hininga ay mainit sa pandinig ni Maya. Ang taas ng kanilang lipad ay siya ring tindi ng kanilang bagsak mamaya. Tinawag ni Attorney Santillan si Doña Carmen sa witness stand. Ang bawat hakbang ng matanda ay lumikha ng isang matunog at tila may awtoridad na tunog ng takon sa kahoy na sahig. Nang makaupo na siya, dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting panyo at nagsimulang magpunas ng mga matang wala namang luha. Napakahirap para sa amin ang nangyaring ito. Simula ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pag-arte. Minahal namin si Maya bilang sarili naming anak. Ngunit nang isilang ang apo ko, tila nawala siya sa katinoan. Sinubukan naming tulungan siya. Inalok namin siya ng lahat ng kailangan niya. Ngunit mas pinili niyang maging sakim. Ginamit niya ang bata para saktan kami, para pirahan ang anak ko. Masakit sa loob ko na makitang nagdurusa ang apo ko sa piling ng isang babaeng mas inuuna ang kanyang galit kaysa sa kapakanan ng sanggol. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang kutsilyong unti-unting hinihiwa ang puso ni Maya. Ang gaslighting na ginagawa ng matanda sa harap ng hukom ay tila isang perpektong obra maestra ng kasamaan. Nakita ni Maya ang pagtango ng hukom, tila naniniwala sa bawat hikbi ng matanda. Sa kabilang panig, nakita niya si Franco na lihim na ngumingisi sa kanya, isang mapang-asar na tingin na nagsasabing, "Tapos ka na, Maya." Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang lamig ng aircon ay tila nanunuot na sa kanyang mga buto, at ang imahe ni Baby Tala na kinukuha mula sa kanyang mga bisig ay tila isang bangungot na unti-unting nagkakatotoo. Ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang alaala ng mga mata ni Nanay Rosa bago sila umalis ng bahay. Ang mga matang nagsasabing ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglaya. Mayroon pa ba kayong ibang testigo, Attorney Santillan? Tanong ni Judge Hernandez habang nagsusulat sa kanyang folder.
Wala na po, Your Honor. Sa tingin ko ay sapat na ang pahayag ni Doña Carmen para makita ang tunay na kulay ng respondent. Sagot ng abogado nang may kasamang mapang-uyam na sulyap kay Maya. Tumayo si Judge Hernandez at tiningnan ang lahat ng tao sa loob ng silid. Ang tunog ng paggalaw ng mga papel sa kanyang mesa ay tila isang malakas na huni ng mga pakpak ng ibon bago ang pagsalakay. Ngayon, tatawagin ko si Miss Maya Salvador para sa kanyang testimonya. Naramdaman ni Maya ang paghinto ng pintig ng kanyang puso sa loob ng 1 segundo. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga matang puno ng panghuhusga, ang mga kamera ng media na naghihintay sa kanyang pagkakamali, at ang mga nagbabagang tingin nina Franco at Clara. Dahan-dahang tumayo si Maya. Ang puti niyang bestida ay tila nagniningning sa gitna ng madilim at seryosong silid. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang lumakad patungo sa witness stand. Bawat hakbang ng kanyang mga simpleng sapatos ay lumikha ng isang matatag at hindi nanginginig na tunog, kabaligtaran ng tindi ng bagyong nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Nang makaupo na siya, tiningnan niya ng diretso ang hukom. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napansin niya ang paggalaw ni Clara sa kanyang upuan. Ang babae ay tila may kinuhang cellphone at may ipinakita kay Franco na nagdulot ng isang biglang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang dating asawa. Ang ngisi ni Franco ay napalitan ng isang bakas ng takot at pagkabahala. Isang mabilis na tingin ang ipinukol ni Gabriel kay Maya. Isang hudyat na ang kanilang inihandang sorpresa ay nagsisimula na ring gumalaw sa labas ng korte. Ang tensyon sa loob ng silid ay umabot sa sukdulan. Tila isang mahigpit na kwerdas ng gitara na anumang oras ay mapapatid. Miss Salvador, simula ng hukom, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig kay Maya. Mayroon ka bang gustong sabihin tungkol sa mga akusasyong ibinato sa'yo? Huminga ng malalim si Maya. Ang hangin sa kanyang lalamunan ay tila naging kasing talim ng espada. Ang kanyang unang salita ay tila magtatakda ng kanyang kapalaran. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog mula sa pintuan ng korte ang nagpalingon sa lahat. Isang babaeng hingal na hingal, may hawak na isang itim na folder, ang pilit na pumapasok sa loob habang pinipigilan ng mga security. Sino ang babaeng ito? At ano ang nilalaman ng folder na tila ikinamumutla na ngayon ni Doña Carmen habang nakatingin sa pintuan? Ang katotohanan ay hindi kailanman magiging isang bulong lamang sa gitna ng bagyo, dahil darating ang oras na ito ay magiging isang malakas na dagundong nagigiba sa bawat pader ng inyong mga kasinungalingan. Ang mga salitang iyon ay tila paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Maya habang nakatayo siya sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa malamig na kahoy na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Ang silid ng korte ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan matapos ang marahas na pagpasok ng isang babaeng hindi inaasahan ng lahat. Ang bawat mata ay nakatitig sa pintuan kung saan ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng isang anyong tila isang anino ng nakaraan na muling bumalik para maningil. Order! Order in the court! Ang sigaw ni Judge Hernandez ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang martilyo sa kahoy na mesa ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni na Doña Carmen at ng babaeng bagong dating ay mas matalas pa kaysa sa anumang utos ng hukom. Si Elena, ang dating pinagkakatiwalaang kasambahay ng mga Salvador sa loob ng 20 taon, ay dahan-dahang lumakad patungo sa gitna. Ang tunog ng kanyang mga luma, ngunit malinis na sapatos sa marmol na sahig, ay tila isang mabagal na marcha ng hustisya. Hawak niya ang isang itim na folder. Ang mga kanto nito ay tila medyo lukot na, ngunit ang nilalaman yon ang nagpapaputla na ngayon sa mukha ni Clara. Kagalang-galang na hukom, ang boses ni Gabriel ay pumailan lang
puno ng isang uri ng determinasyon na nagpatayo sa mga balahibo ni Maya. Ang babaeng ito ay si Elena Gomez. Siya ang saksi sa lahat ng mga pangyayari sa loob ng mansyon ng mga Salvador. At ang folder na hawak niya ay naglalaman ng mga ebidensyang matagal nang itinago mula sa korte. Mga dokumentong magpapatunay kung bakit ba talaga pilit na kinukuha ni na Franco at Doña Carmen ang anak ni Maya. Mabilis na tumayo ang abogado ni Franco. Si Attorney Santillan, ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Objection, Your Honor. Ang saksing ito ay hindi bahagi ng orihinal na listahan. Ito ay isang desperadong hakbang lamang para guluhin ang proseso. Overruled. Ang malamig na sagot ni Judge Hernandez habang matalas na nakatingin kay Elena. Nais kong marinig ang katotohanan. Ibigay ang mga dokumento. Habang sinusuri ng hukom ang mga papel sa loob ng folder, naramdaman ni Maya ang isang mabigat na katahimikan na tila sumasakal sa lahat ng tao sa loob ng silid. Nakita niya ang paggalaw ng mga mata ng hukom mula sa mga papel patungo kay Clara at pagkatapos ay kay Franco. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Maya. Ang amoy ng lumang papel at tinta sa paligid ay tila naging kasing talim ng amoy ng dugo sa isang digmaan. Ayon sa mga dokumentong ito, simula ni Judge Hernandez, ang kanyang tinig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga Salvador. Si Miss Clara Montemayor ay sumailalim sa isang operasyon 2 taon na, ang nakalilipas na nagresulta sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak. At narito rin ang isang kopya ng testament ng pamilya Montemayor na nagsasabing makukuha lamang ni Franco Salvador ang kalahati ng yaman ng mga Montemayor kung magkakaroon siya ng isang tagapagmana sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama. Isang malakas na pagsinghap ang sumabog sa loob ng korte. Ang mga bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na hindi na mapigilan. Tumingin si Maya kay Franco at nakita niya ang mukha ng lalaki na tila naging abo sa tindi ng hiya at takot. Ang mapanuyang nangisi nito kanina ay napalitan ng isang anyo ng isang nadakip na magnanakaw. Kaya niyo lang pala gustong kunin si Tala dahil kailangan niyo siya para sa pera? Ang boses ni Maya ay lumabas na parang isang bulong, ngunit narinig ito ng lahat dahil sa tindi ng emosyon. Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa, puno ng pait at matinding sakit. Ginawa niyo akong pabrika ng anak at matapos kong ibigay ang buhay ko, itinapon niyo ako na parang basura para lang makuha ang mana niyo. Hindi totoo yan, sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay tuminis sa tindi ng desperasyon. Gusto lang naming bigyan ng maayos na buhay ang bata. Hindi kami gaya ng basurang yan na nakatira sa tabi ng Riles. Tahimik? Sigaw ni Judge Hernandez. Mayroon pa kaming isang ebidensya, Your Honor. Pagpapatuloy ni Gabriel habang inilalabas ang isang maliit na speaker. Isang audio recording na nakuha ni Maya noong gabing pinalaya siya sa mansyon. Pinindot ni Gabriel ang play button. Ang boses ni Franco ay umaling-awngaw sa buong korte. Kasing talim ng isang pangahit. Ibigay mo na ang bata sa yaya, Maya. Pabigat lang ang batang yan sa plano ko kay Clara. Wala akong pakialam kung mamatay kayo sa gutom sa labas. Ang kailangan ko lang ay ang pirma mo para makuha ko ang yaman na nararapat sa akin. Ang tunog ng recording ay tila isang sampal sa bawat taong nakikinig. Nakita ni Maya si Clara na biglang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Franco. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng lahat, itinaas ni Clara ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng paglapat ng palad sa pisngi ni Franco ang umalingaw-ngaw sa silid. Ginamit mo lang din pala ako, sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang akala ko ay mahal mo ako, kaya mo kukunin ang bata. Pero pera lang pala ang habol mo sa akin at sa pamilya ko. Ang kaguluhan sa loob ng korte ay naging kasing lala ng isang malaking sunog. Ang mga security ay pilit na inaawat si Clara
na tila nawawala na sa katinuan habang si Doña Carmen ay nakaupo lamang, tulala at tila unti-unting namamatay ang ningning sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakatayo si Maya sa witness stand. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy, ngunit hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng isang inang. Sa wakas, ay nahanap na ang kanyang tinig. Tumayo si Judge Hernandez at tiningnan si Maya ng may isang uri ng respeto na hindi niya ipinakita kanina. Ang tunog ng pag-aayos ng kanyang robe ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Batay sa lahat ng mga ebidensyang iniharap sa korteng ito, mga ebidensyang nagpapatunay ng panlilinlang, pang-aabusong emosyonal at masamang motibo ng mga Salvador, ang korteng ito ay nagpapasya na ibasura ang petition for custody ni Mr. Franco Salvador. Ang boses ng hukom ay matatag at puno ng katarungan. Ang buong kustodiya ni Baby Tala ay mananatili kay Miss Maya Salvador at inuutusan din ang pamilya Salvador na magbayad ng danyos para sa lahat ng paghihirap na idinulot nila. Naramdaman ni Maya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa stand. Ang kanyang mukha ay itinago niya sa kanyang mga palad habang ang bawat hikbi niya ay tila nagpapagaan sa bigat na kanyang dinala sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula kay Nanay Rosa na mabilis na lumapit sa kanya at ang matatag na haplos ni Gabriel sa kanyang balikat. Tapos na ang laban, Maya, bulong ni Gabriel. Nasa sayo na ang anak mo, wala nang makakakuha sa kanya. Habang lumalabas sila ng korte, sinalubong sila ng mga kislap ng kamera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kislap ng panghuhusga, kundi kislap ng paghanga. Ngunit sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, na tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan, nakita ni Maya si Franco. Ang lalaki ay nakaluhod sa magaspang na semento. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa at puno ng putik, habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya dahil sa mga bagong kasong isinampa ni Gabriel tungkol sa falsification of documents. Tumingala si Franco kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding takot. Mamaya, patawarin mo ako. Maya, parang awa mo na. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Huminto si Maya sa harap niya. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking naging sanhi ng kanyang bawat sugat. Ngunit sa halip na sumigaw o manakit, isang malalim na buntong hininga lamang ang pinakawalan ni Maya. Ang tanong ay hindi na kung magbabayad ba si Franco, kundi kung meron pa bang natitirang piraso ng kanyang puso na handang magpatawad o kung ang pait ba ay mananatili habang buhay sa kanyang kaluluwa. Maya, parang awa mo na. Isipin mo si Tala. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang tinig ni Franco ay tila isang desperadong hagulgol na pilit humahabol sa bawat hakbang ni Maya sa labas ng korte. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Ang bawat patak nito ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat. Ngunit para kay Maya, ang lamig ng panahon ay wala kumpara sa yelong matagal nang bumalot sa kanyang puso para sa lalaking ito. Nakaluhod si Franco sa gitna ng maputik na kalsada. Ang kanyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng libo-libo ay basang-basa na at nabahira ng itim na dumi mula sa semento. Ang kanyang buhok na dati maayos na nakagel ay nakabagsak na ngayon sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Takot na hindi dahil sa nawalang pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang wala na siyang kayamanan at kapangyarihang maipagmamalaki. Huminto si Maya sa harap niya, sa ilalim ng malaking itim na payong na hawak ni Gabriel, na natiling tuyo at malinis ang kanyang puting bestida. Ang pagkakaiba nila ay tila isang malinaw na guhit sa pagitan ng langit at lupa. Tumingala si Franco, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Maya,
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng putik. Hindi ko sinasadya ang lahat, Maya. Na-pressure lang ako ni Mama at ni Clara. Pero ikaw ang mahal ko, ikaw at si Tala. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako, pangako. Ang bawat salita ni Franco ay tila isang mapait na lasa sa pandinig ni Maya. Dahan-dahang iniurong ni Maya ang kanyang paa. Iniiwasan na madumihan ng mga kamay ni Franco. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang sinamba. Ang lalaking inakala niyang magiging katuwang niya habang buhay. Sa halip na galit, ang tanging naramdaman ni Maya ay isang malalim at nakakangilong pagwawalang bahala. Franco, simula ni Maya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ay hindi parang isang gamit na itatapon mo kapag nagsawa ka na at pupulutin mo ulit kapag wala ka ng ibang mahanap. Noong gabing pinalayas mo ako habang dugudugo pa ang katawan ko, doon mo pinatay ang asawang kilala mo. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na ang Maya na maaari mong saktan at utuin. Huminga ng malalim si Maya, ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng hangin ay tila nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Hindi ako pumupulot ng basurang itinapon ko na, Franco. At ang paghingi mo ng tawad, hindi iyan para sa akin, kundi para sa sarili mo dahil alam mong wala ka nang babalikan. Sa di kalayuan, narinig ang isang matinis at puno ng pait na sigaw. Huwag kang magmalinis, Maya. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa amin. Isusumpa kita. Yun si Doña Carmen, nakasalukuyang kinakaladkad ng kanyang sariling abogado patungo sa isang lumang taxi dahil ang kanilang kumpanya ay agad na isinailalim sa investigasyon at ang kanilang mga sasakyan ay nahatak na ng mga bangko. Ang matanda na dati akala mo ay reyna, kung maglakad ay tila isang basang sisiw ngayon. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Nakita ni Maya kung paano tinalikuran ni Clara si Franco. Sumakay ang babae sa isang marangyang kotse ng kanyang pamilya. Hindi man lang nilingon ang lalaking ginamit niya. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na sumagasa sa lahat ng kanilang mga plano. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Gabriel ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang malapad na balikat ay naging pananggalang ni Maya mula sa hangin. Maya, kailangan na nating umalis. Naghihintay na si Nanay Rosa at si Baby Tala sa sasakyan. Tumango si Maya. Bago siya tuluyang tumalikod, binigyan niya si Franco ng isang huling sulyap. Isang sulyap na puno ng kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na nakukuha lamang kapag tuluyan mo nang napalaya ang iyong sarili mula sa isang madilim na kulungan. Magbayad ka sa batas, Franco. At sana, sa gitna ng pag-iisa mo, mahanap mo ang iyong sarili. Dahil ang Maya na minahal mo ay matagal nang pumanaw, kasabay ng mga pangako mong napako. Sabay na naglakad palayo sina Maya at Gabriel. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa basang semento ay tila isang maayos na melodiya ng pag-asa. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Maya si Nanay Rosa na mahimbing na nakangiti habang karga ang natutulog na si Baby Tala. Ang amoy ng kalinga at pagmamahal sa loob ng maliit na espasyong yon ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan, isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa bintana. Pinagmamasdan ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Naramdaman niya ang dahan-dahang paghawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Isang mahinahon at respetadong paghawak na tila nagsasabing, nandito na tayo sa dulo ng bagyo. Salamat, Gabriel, bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumipikit dahil sa tindi ng pagod at ginhawa. Wala iyon, Maya. Karapat-dapat ka sa bawat sandali ng katahimikang ito. Sagot ni Gabriel, ang kanyang tinig ay kasing tamis ng isang harana sa gitna ng gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay patungo sa isang bagong buhay, isang maliit na bagay ang nakita ni Maya sa kanyang bag. Isang lumang susi na hindi niya alam
kung saan galing. Isang susi na may nakaukit na maliit na pangalan, Tala. Ngunit hindi ito para sa kanyang anak. Ito ay isang susi para sa isang lugar na matagal nang itinago ni Nanay Rosa sa kanyang mga kwento. Anong sikreto ang itinatago ng susing ito? At bakit tila ang pagtatapos ng laban sa korte ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pagtuklas sa kanyang tunay na pagkatao at sa yaman na hindi kailanman nanakaw ni na Franco? Hindi ka nag-iisa, Maya. Hindi ka na mag-iisa. Ang tinig ni Gabriel ay tila umalingaw-ngaw sa puso ni Maya habang sila ay naglalakbay sa madilim na gabi. Ang maliit na susi na may pangalang Tala na nasa kanyang palad ay tila isang munting bituin na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Sa loob ng sasakyan, si Nanay Rosa ay mahimbing na natutulog habang yakap-yakap si Baby Tala. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng payapa at mapagmahal na relasyon. Hindi maiwasan ni Maya na mapaisip kung ano ang sikreto na itinatago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa susing ito? At saan kaya humahantong ang pinto na binubuksan nito? Ang lahat ng mga katanungang iyon ay tila nagpabigat muli sa kanyang puso. Tila ba ang katahimikan na kanyang nakuha sa korte ay panandalian lamang? Kinabukasan, nang magising si Maya sa bahay ni Gabriel, nakita niyang abala ang lalaki sa paggawa ng almusal. Ang amoy ng bacon at kape ay tila nagsasabing, simula na ng bagong araw. Hindi makapaniwala si Maya na sa gitna ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may isang tao pa rin na handang alagaan siya at magbigay ng seguridad sa kanya. Magandang umaga. Bati ni Gabriel nang may isang matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa kagalakan. Alam kong matagal kang napagod kahapon, kaya hinayaan na kitang matulog ng mahaba. Naghanda ako ng almusal at meron din akong inilimbag na mga kopya ng balita tungkol sa'yo. Gusto mo bang tingnan? Dahan-dahang umupo si Maya sa mesa. Kinuha niya ang mga dyaryo at sinuri ang mga headline. Halos lahat ng mga pahayagan ay naglathala ng kanyang kwento at ng pagbagsak ng pamilya Salvador. Ang mga larawan ni Franco na nakaluhod sa ulan at si Clara na nagwawala sa korte ay kumalat na sa buong bansa. Ang suporta na natanggap niya mula sa publiko ay hindi maikakaila. Maraming mga single mother at kababaihan ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa kanyang katapangan at katatagan. Hindi ko akalain na ganito karami ang maniniwala sa akin. Sambit ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Dahil ang katotohanan ay palaging mananaig, Maya. At ikaw ang katotohanan yon. Sagot ni Gabriel habang inilalapag ang isang tasa ng mainit na kape sa kanyang harapan. Ngunit alam kong may isa pa tayong problemang kailangang harapin. Alam ko ang tungkol sa susi. Namilog ang mga mata ni Maya. Paano mo nalaman? Nakita kong kinakausap mo si Nanay Rosa tungkol doon nung naglalakad tayo palabas ng korte. Paliwanag ni Gabriel. At alam kong may itinatago siyang sikreto mula sa'yo. Ano man iyon, handa akong tulungan kang alamin. Sabihin mo sa akin, saan ba posibleng humahantong ang susing ito? Huminga ng malalim si Maya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ngunit naalala ko ang isang kwento na madalas ikinukwento sa akin ni Nanay Rosa noong bata pa ako. Tungkol ito sa isang malaking lupain na pag-aari ng kanyang mga magulang sa isang malayong probinsya sa Hilaga. Ayon sa kanya, nakuha raw ang lupa na yon sa kanila dahil sa panloloko ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya noong panahon pa ng mga Kastila. Ngunit palagi niyang sinasabi na mayroon pa ring isang lihim na taguan kung saan nakatago ang isang mahalagang dokumento na magpapatunay na sa kanila pa rin ang lupain. Sa tingin ko, posibleng iyon ang binubuksan ng susing ito. Kung ganoon, kailangan nating maglakbay. Sagot ni Gabriel nang may isang matatag na determinasyon. Kailangan nating hanapin ang katotohanan
at bawiin ang nararapat sa inyo. Tutulungan kitang isulat ang isa pang kabanata ng iyong kwento. Maya, haharapin natin ang lahat ng hamon na parating basta't magkasama tayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya na ang kanyang puso ay biglang nagliyab sa isang bagong pag-asa. Sa mga mata ni Gabriel, nakita niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang uri ng pagmamahal na handang sumuong sa anumang panganib at harapin ang anumang dilim. Sa lalaking ito, hindi na siya isang biktima, kundi isang kasama sa pakikipagsapalaran. Isang mandirigma na may sariling gampanin sa isang epikong kwento ng pag-ibig at katotohanan. Ngunit bago pa man nila magawa ang kanilang mga plano, isang malakas na katok ang bumulabog sa kanilang pinto. Si Nanay Rosa ay tarantang tumakbo mula sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Maya may pulis sa labas. Gusto ka raw nilang makausap tungkol sa isang krimen. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa tindi ng panginginig. Namilog ang mga mata ni Maya. Sino na naman kaya ang gustong manakit sa kanila? Anong kasalanan na naman ang ginawa nila para muling guluhin ang kanilang buhay? At bakit tila ang bawat tagumpay na kanyang nakakamtan ay laging may kapalit na mas matinding pagsubok? Mabilis na binuksan ni Gabriel ang pinto. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, nakatayo ang isang pangkat ng mga pulis na may kasamang isang babaeng tila pamilyar sa pandinig ni Maya. Maya Salvador, ikaw ay inaaresto dahil sa pagpatay kay Franco Salvador. Ang boses ng babaeng pulis ay tila isang kidlat na bumasag sa tahimik nilang umaga. Mayroon kaming sapat na ebidensya na nagpapatunay na ikaw ang nag-utos na ipapatay ang dating asawa mo para makaganti sa kanyang mga ginawa. Hindi nakapagsalita si Maya. Ang bawat selula ng kanyang katawan ay tila nanigas. Sino ang nagpapakalat ng ganitong kasinungalingan? Paano siya magagawang magpautos ng pagpatay sa isang taong kahit kailan ay hindi niya hinangad na mawala sa mundo? Hindi ito totoo. Sigaw ni Gabriel. Pilit na hinaharang ang mga pulis. May mali kayo. Hindi magagawa ito ni Maya. Ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. Mabilis nilang dinakip si Maya at isinakay sa kanilang sasakyan. Bago pa man siya tuluyang mawala sa paningin ni Gabriel, may isang bagay na sinabi sa kanya si Maya. Isang tahimik na pangako na magpapaalala sa kanilang pagmamahalan at magbibigay sa kanya ng lakas upang ipaglaban ang kanyang katotohanan. Hanapin mo ang susi, Gabriel. Hanapin mo ang tala. Bulong ni Maya, ang kanyang mga luha ay tila bahagi na ng bumubuhos na ulan. Dahil doon, malalaman mo ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang tahimik na pangako sa gitna ng araw, kundi isang matatag na ilaw na hindi natutunaw kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Gabriel habang nakatayo siya sa harap ng lumang mapa ng probinsya. Ang kanyang mga daliri ay sinusundan ang bawat kurba ng daan at bawat pilat ng bundok. Ang kulungan kung saan ikinulong si Maya ay tila lumayo sa kanya, ngunit ang kanyang puso at isip ay nanatiling nakapako sa iisang layunin. Ang patunayan, ang kanyang kawalang sala at alamin ang katotohanan sa likod ng susing may pangalang tala. Si Nanay Rosa ay nanatiling tahimik at malungkot sa loob ng mga araw na yon. Alam na ang pagdakip kay Maya ay may kaugnayan sa mas malalim na kasinungalingan na matagal nang nakabaon sa kanilang nakaraan. Hanapin mo ang lupa, Gabriel, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila bahagyang nanginginig sa takot. Kung malalaman mo ang katotohanan doon, maliligtas mo si Maya. Kinuha ni Gabriel ang susi at naglakbay patungo sa malayong probinsya na binanggit ni Nanay Rosa. Ang lugar ay tila isang mundo na malayo sa mataong lungsod na kanyang kinalakihan. Ang mga berdeng burol at ang malawak na asul na kalangitan ay tila nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman.
Nakilala niya ang mga magsasaka at mga lokal na naninirahan sa paligid ng lupa at mula sa kanila ay nalaman niya ang tungkol sa isang kwento na puno ng trahedya at pang-aabuso. Noong panahon pa ng mga Kastila, ang lupa na yon ay pag-aari ng mga ninuno ni Nanay Rosa, isang pamilya ng mga katutubong nagtatanim ng mga kakaibang halaman na ginagamit para sa panggagamot. Ngunit dahil sa kanilang kayamanan at ganda ng kanilang lupa, tinangka silang agawin ng isang makapangyarihang pamilyang Espanyol na nagngangalang Salvador. Sa pamamagitan ng panloloko at karahasan, kinuha nila ang lupa at ipinatapon ang pamilya ni Nanay Rosa sa isang maliit na barong-barong sa tabi ng riles ng tren sa lungsod. Ngunit ayon sa mga kwento, bago pa man tuluyang mapasakamay ng mga Salvador ang lupa, mayroong isang saksi na nakatago, isang batang babae na nagngangalang Tala, na nagtago sa isang lihim na taguan sa loob ng kanilang lumang bahay. Bago pa man magwakas ang kanyang hininga, inilagay ng dalaga ang isang mahalagang dokumento na magpapatunay sa pagmamay-ari nila sa lupa sa kanyang mga kamay, kasabay ng isang susi para mabuksan ang taguan. Gamit ang susi, hinanap ni Gabriel ang dating tahanan ng mga ninuno ni Nanay Rosa. Ang bahay ay matagal nang gumuho, ngunit sa ilalim ng mga rumaragasang baging at nakakubling mga puno, nakita ni Gabriel ang isang maliit na pinto na hindi nakikita ng karamihan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, isinaksak ni Gabriel ang susi sa butas at dahan-dahang pinihit ito. Ang pinto ay bumukas, nagpapakita ng isang madilim at mausok na espasyo. Sa loob ng taguan, natagpuan ni Gabriel ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay nakita niya ang mga dokumento na nagpapatunay na ang lupa ay pag-aari pa rin ng pamilya ni Nanay Rosa. Mga titulo, mga sertipiko ng buwis, at mga affidavit na nagpapatunay ng kanilang karapatan. Ngunit bukod pa roon, natagpuan din ni Gabriel ang isang lumang diary na may pangalang Tala na nakasulat sa pabalat. Binasa ni Gabriel ang mga pahina ng diary at natuklasan ang isang kwento ng pag-ibig at pagtataksil, isang kwento ng karahasan at paghihiganti. Natuklasan niya na si Tala ay hindi lamang basta isang saksi, kundi isa ring biktima ng mga Salvador. Niloko siya ng isa sa mga lalaking Salvador at ginamit para makuha ang lupa. Sa huli, pinatay siya nito para hindi na makapagsumbong. Ang kwento ay puno ng pait at hinagpis. Ngunit ang diary na yon ay naglalaman din ng isang huling mensahe para sa mga susunod na henerasyon ng kanyang pamilya. Isang panawagan para sa hustisya at isang pangako na ang katotohanan ay mananaig. Sa loob-loob ni Gabriel, natanto niya na ang pagkamatay ni Franco ay hindi basta isang aksidente. Ito ay gawa ng mga taong gustong iligtas si Maya mula sa sumpa ng kanyang nakaraan. Ang pamilya Montemayor, na nalaman ang lahat ng katotohanan mula sa lumang diary, ay nagpasyang maghiganti para kay Maya sa paraang alam nilang pinakamahusay. Si Clara mismo ang nagbigay ng utos at ang mga lalaking gustong kumilala kay Maya ay hindi nag-atubili. Nagmamadaling bumalik si Gabriel sa lungsod. Ang mga dokumento at ang diary ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Sa tulong ng mga ebidensyang iyon, napatunayan niya ang kawalang sala ni Maya at ibinulgar ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Franco. Si Maya ay agad na pinalaya at ang mga Montemayor ay nahaharap sa batas para sa kanilang krimen. Sa huli, nakamit ni Maya ang tunay na kalayaan, hindi lamang mula sa pang-aabuso ni Franco, kundi pati na rin mula sa mapait na nakaraan ng kanyang pamilya. Sa tulong ni Gabriel, nakuha niya ang lupa na dapat sana ay kanyang mana at ginamit ito para magtayo ng isang shelter para sa mga single mother na katulad niya na nakaranas ng karahasan at pagtataksil. Makalipas ang ilang taon, nakatayo si Maya sa isang malaking entablado sa gitna ng isang maaliwalas na parke. Kasama niya si Gabriel, si Nanay Rosa, at si Baby Tala,
na ngayon ay isa ng masiglang batang babae. Hawak ni Maya ang kanyang bagong libro na pinamagatang Tala, The Key to Freedom. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa lahat ng mga babaeng lumalaban sa gitna ng dilim. Sabi ni Maya habang tinitingnan ang kanyang mga tagapakinig. Ang susi sa tunay na kalayaan ay hindi lamang ang pagkuha ng hustisya, kundi ang pagtuklas sa katotohanan at ang pag-ibig na handang ipaglaban ka kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. At sa lahat ng mga dumadaan sa pinakamahirap na pagsubok, tandaan nyo na hindi kayo nag-iisa at hindi nyo kailangang matakot harapin ang mundo. Ang kanilang mga labi ay nagsalubong sa ilalim ng hapon. Pagkatapos ng talumpati, nagpunta sila sa dalampasigan. Habang tinitingnan ang paglubog ng araw at tinutulungan ng anak sa paggawa ng sandcastle, napagtanto ni Maya na ang tunay na kalayaan ay hindi ang buhay na walang problema, kundi ang buhay na may pag-ibig, katatagan, at lakas na harapin ang kahit anong hamon na darating. Niyakap siya ni Gabriel mula sa likuran at kasabay ng paghampas ng ngalon sa dalampasigan. Naramdaman ni Maya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Isang lugar kung saan ang pag-ibig ay sapat na para maghilom ng lahat ng sugat at lumiwanag sa kahit anong kadiliman.